Zong 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 zong. Paano ito posible? Alang. Panahon na para uminom ng gamot. Shoo. Shuru. 25-25-25-2-4-2-5-2-8-2-5-2-0-3-1. Ito ay nabuhay muli noong 2007. Shuru. Pasensya na, hindi kita naintindihan. Sa nakaraang buhay, ako'y nagkaroon ng bisyo sa sugal. Paulit-ulit na pinagsabihan ni Shuru. Pero mas lalo akong nalululong. Sa huli, sa loob lamang ng 1 linggo, nabayaran niya ang utang na 50,000 piso sa sugal. Sa kawalan ng pag-asa, si Shuru ay pinili ang uminom ng pestisidyo at magpatiwakal. Ang anak niyang si Xiao Chuan. Simula noon, ay tanging galit na lang ang natira sa akin. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ikaw. Hindi ka umiinom, di ba? Uminom ako. Huwag. Shuru, alam ko na ang nasa mangkok ay pestisidyo. Isipin mo si Xiao Chuan. Kung nawala siya ng ina mula pagkabata, paano na ako mabubuhay? Mama, ayaw kong mamatay ka. Shuru, mula ngayon, hindi na ako magsusugal. Mamuhay na tayo ng maayos. Ano sa tingin mo? Magtitiwala pa ba ako sa'yo? Bigyan mo ako ng 1 buwan. Yung 500,000 utang sa sugal, kaya kong bayaran yan. Nanay, gutom na ako. Wala nang makain sa bahay. Shuru. Nasa bahay ka, nagbabantay kay Xiao Chuan. Pupunta ako para kumuha ng pagkain. Pumunta na naman sa sugal. Hindi ko alam kung magkano na naman ang matatalo. Sa sobrang pag-aalala, medyo nagyayabang. Sa loob ng 1 buwan, saan ka makakakuha ng 500,000? Sistema ng pagbabantay ni Mazu. Matagumpay na na-link, kasalukuyang antas 1. Impormasyon ngayon 1. Mula alas 8 hanggang alas 10 ngayon. Kanluran ng dulo ng barangay Xisha. Magkakaroon ng maraming alimasag. Sistema ng pagbabantay ni Mazu. Ito ang aming sikreto. 500,000 utang sa sugal. Sa wakas may paraan na para mabayaran. Kuya. May alimango ba rito? Kailangan ko pang pumunta sa internet cafe para makipag-chat sa online na karelasyon. Ano nang pinag-uusapan? Ang magiging asawa mo sa hinaharap ay si Wang Qiang. Hindi na kailangang mag-isip pa ang iba. Nagsisinungaling ka. Hindi ko kailanman pakakasalan ang inutil na iyon. Hindi talaga. CJ, maraming mga broadcast na crab, kuya. Swerte tayo. Huliin mo agad. Kuya, anong ginagawa mo? May malaking bagay dito. Ganitong kalaking pula ng alimango. Kuya, ngayon, siguradong yumaman na tayo. Buong pula ng alimango. Pinakamahusay na alimango. 501 kilo sa hinaharap. May halaga pero walang merkado. Ngayon, 1 kilo ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 300. Ito ay higit sa 2 kilo. Dapat itong ibenta ng hindi bababa sa 600. Kuya, nakahuli rin ako ng 1 pulang alimango. Ang puok na ito. Dapat ay hindi lang ito 2. Huwag lang sa mga bato. Mayroon din sa putik. Umalis ka na muna. Wala nang makain sa bahay. Balak kong ibenta ang mga pulang alimango na ito. Sa pamilihan sa Pantalan, bumili ka ng kaunti para kay Xiao Chuan. Ng masarap na pagkain. Anong nangyari? May putik sa mukha ko. Kuya, parang nagbago ka. Noon, sa kamay mo, kahit papaano may pera.
lahat ay ipapusta. Si Xiao Chuan ay umiiyak dahil sa gutom. Hindi mo man lang siya tiningnan. Ngayon, paano mo malalaman ang tungkol sa Gu family? Dati ako ang may kasalanan. Mula ngayon, magbabago na ako. Sa loob ng isang buwan, una, bayaran mo ang 500,000 utang sa sugal. Na utang, kuya, huwag kang nagbibiro. Sa loob ng ilang buwan, paano ka makakakuha ng 500,000? Maliban kung magnanakaw ka. Kuya, hindi ka naman pupunta. Manghold up sa bangko, di ba? Anong iniisip mo? Aalis na ako. Kakain tayo sa bahay ni kuya mamaya. Alang, nasa kasino ako nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi kita nakita? Langje, ano ito? Pumunta na sa pagkuha ng alimango. Kumusta ang ani? Sapat ba para kay Eugene na 500,000? 6 years how? Sa nakaraang buhay, dito nga sa pang-udyok ng 2 tao, ako ay unti-unting naging adik sa sugal at umabot na sa 200 libra. Na libra, 100 at 200 libra. Sa mesa ng sugal, bakit hindi kita nakita? Na napakaingay mo, nakakatawa. Bakit hindi mo sinabi na nahuli mo yung mga alimango? Paano mo nalaman? Lahat ng nahuli ko ay mga alimango. Alaong, naku, nagkasala ka. Sa pugad ng mga pulang alimango, langgam, saan mo nakuha ang dami nito? Mga pulang alimango, ipakita mo naman sa mga kaibigan mo. Doon sa baybayin ng mga conch, may kakayahan. Sige, subukan niyo ring hulihin. Nagmamadali akong magbenta ng alimango. Uunahan ko na. Kuya, siguradong hindi nagsasabi ng totoo ang batang to. Doon sa Hailu Valley, talagang walang makuhang alimango roon. Swerte lang talaga. Siguradong, wala nang ganitong swerte. Tara! Pumunta sa kasino at maglaro. Wala. Mga tao sa daan, lahat ay nakatingin. Mga alimango nakakahuli kaninang umaga. At mayroon ding dekalidad na pulang itlog na alimango. Garantisadong sariwa, huwag palampasin kung dumadaan ka. Kuya! Magkano ang mga alimango kada kilo? Ang mga alimango, 61 kada kilo. Ang ordinaryong alimango na may pulang itlog, 100 kada kilo. Pinakamataas na klase, 200 kilo ng buong pulang taba. Hindi naman masyadong mahal. Bigyan mo ako ng 2 alimango. Medyo mahal ah. Walang masyadong nakakaalam ng halaga. Ang daming pulang taba na alimango, hindi kaya hindi mabenta. Ginoong Han, kanina umaga ang bangka dagat ay bagong naghatid ng malalim na dagat na pusit. Gusto niyo ba? Ginoong Han, mayroon akong 2 tiger grouper dito. Siyang siya, bagong-bago. Ginoong Han, frozen na Australian lobsters. Gusto mong tingnan? Kunin niyo na ang mga bagay. Para sa akin, kunin niyo ang maganda. Huwag na kayong sumunod pa. Hindi ko type ang mga ito. Grabe. Ang daming mga high-quality red crab na may matamis na pula. Paano mo ito binibenta? Kahoy. May-ari, 200 bawat kilo. Kung kukunin mo lahat, pwede bang mas mura? Hindi na kailangang mura. Itong mga pulang alimango, kukunin ko na lahat. Nasa tabi ang alimasag. Ipinakulong din. Ayos lang. 30 kilo ng alimasag. Pulang laman ng alimasag, 21 kilo at 3 ons. Kabuang 6,000 at 60. 6,000 lang ang ibigay ninyo. Kuya, ihatid mo ang mga alimango na ito sa akin, sa Mercedes na nakaparada sa pintuan ng palengke. CJ. Ginoong Han, mag-iwan po kayo ng numero. Kapag may makuha pa kaming magagandang paninda, tatawagan po namin kayo. Nakipag-ugnayan ako sa iyo, basta't maganda ang kalidad. Hindi problema ang presyo. Unang araw ng muling pagsilang, diretso akong kumita ng 6,000. Kung alam lang ni Shuru, hindi ko alam kung gaano siya kasaya. Impormasyon ng araw, 02, ngayon 10:10 ng gabi. Hanggang 2:00 ng umaga. Silangan ng pier ng King Shiwan, 5,000 metro ang layo. Sa ikatlong bahagi ng reef, magkakaroon ng mga isda. Bumalik na naman.
Shuru. Bumalik na ako. Gago. Tatay, bakit ka nandito? Gagong iyan. Sumugal ka na naman. Tingnan mo, papatayin kita. Tatay, hindi ako sumugal. Sabi ko na, huwag mong saktan ang bata. Ano bang ginagawa mo? Anak, ito na lang ang natitirang kaunting pera ng mga magulang mo. Dalhin mo ito at mamuhay ng maayos kasama si Shuru. Bukas, ako at ang iyong tatay ay lalabas para magtrabaho. Para bayaran ang iyong utang. Huwag kang magpapabingo. Ang pagsusugal ay isang walang katapusang butas. Kapag nahulog ka, hindi ka na makakalabas. Sa nakaraang buhay, ganito ang sitwasyon ng mga magulang. Pagtatrabaho sa ibang lugar. Pagkalipas ng 15 taon, sa wakas, nabayaran na niya ang 500,000 utang sa sugal dahil sa mahabang panahon ng pagtatrabaho ng mabigat ng kanilang mga katawan ay tuluyan ng napagod. Nanay, huwag na kayong lumabas magtrabaho. Kumikita na ako ngayon. Tingnan ninyo. Ito ang perang nakuha mula sa pagbenta ng mga alimangong may pulang itlog. Nabalitaan ko na lahat mula kay Akin. Wala lang, puro swerte lang. Nakahuli lang siya ng ilang alimango na may pulang itlog. Akala mo, araw-araw may ganitong swerte. Umalis na. Kailangan pang ayusin ang mga bagay pag-uwi. Alaong, umalis na si Mama. Para sa mga magulang. Sa loob ng 1 buwan, gusto ko ring bayaran ang 500,000 utang sa sugal. Shuru. Ito ang kita mula sa pagbebenta ng pulang alimango. Na 6,000 at may 4,000 mula sa mga magulang. Kaya't kabuo ang isa, hawakan mo ito. Ang perang ito, hindi mo talaga ito dadalhin sa sugal. Hindi na ako magsusugal. Sinasabi ko at ginagawa ko. Langje, aalis na ako. Pupunta ako kay Wang Qiang. Titingnan sa tabing dagat, baka makakahuli ng isda. Bumalik na ang mga huli na isda. Matulog na kayo ng maaga ng anak mo. Sandali lang. Mag-ingat ka. CJ. Lango. Gabi na, anong huli ang pipiliin mong hulihin? Siguradong walang mahuhuli. Pwede ba akong hindi pumunta? Sobrang pagod na ako. Ayos lang kung hindi ka pupunta. Kaya sa susunod, huwag mong asahang pagsalita ako ng mabuti para sa iyo kay Xiaoqing. Kuya, nagsasabi lang ako ng joke. Alam mo naman, pinakamamahal ko ang night fishing. Umalis na tayo agad. Itong tao na ito. Bakit ang dami nilang tao? May isang fishing club. Ngayon gabi dito sila magpapalipas. Mag-organisa ng night fishing activity. Tara na, kapatid. Walang mahuhuli. Sobrang dami ng tao. Natatakot ang mga isda. Walang anuman. Maghuhulog tayo ng ilang beses bago umalis. Sinabi ko na nga, ayaw mo pang makinig. Tingnan natin kung ano ang mahuhuli mo. May nahuli na. Anong klaseng bagay ito? Longjish. Hindi ko pa nga nahahagis ang pamingwit. Ikaw, may nahuli na. Sadyang ito ay East Star Grouper. Ang laki nito. Per kalahating kilo, hindi bababa sa mahigit 100. Magandang simula, yayaman na naman tayo. Tito, ang dami ng isda ngayong gabi. Bakit ka? Walang nahuli. Malas ka. Swerte mo lang. Tingnan mo, yung katabi mo. Kuya, nakuha ko rin. Kuya, isang sea wolf ito. Hindi ito mahalaga. Lola ko. Nag-iisang maghapon akong pangingisda. Wala akong nahuli kahit isang isda. Ikaw ang nahuli. Ganito kalaki ang dagang ahas. At ayaw pa ring sumuko. Pair. Magaling ang mga teknik ninyo. Kuya, hindi kami masyadong marunong mangisda. Swerte lang talaga. Kuya, may nahuli na naman ang iyong panghuli. Bilisan mo.
Hindi pa umabot ng kalahating oras. Nakakuha na ng mahigit 20 isda. Hindi talaga marunong manghuli. Kiangzi, parang nakahuli ng malaking isda. Tulungan nyo. Dumating na. Sabay-sabay tayo. Tulungan nyo itong batang ito. Isang malaking parrotfish na may bato. Ang laki ng dragon grouper na ito, malaki talaga. Siguro mga ilang dosenang kilo na. Gawa. Kapatid, pwede ko bang bilhin ang dragon grouper na ito? Sa akin na lang. Pwede. Pero yung presyo na ito, hindi problema ang presyo. Kapatid, tama lang ang 12,000. Kinuha na ng tao ko ang isda. Sige, kuya. Nakakuha na naman ng 4, wild na 3 talim, kasama na ang dragon grouper. Malaki ang kinita natin ngayong gabi. Kiangzi, nagkawatak-watak na ang mga isda. Hilahin na natin ang mga pamingwit. CJ. Nauna akong dumating. Huwag magsiksikan. Mahuhulog ako sa dagat. Shuru, nandito na kami. Walang nahuling isda, kaya maaga kaming bumalik. Akala ko, may nangyari sa inyo. Shuru, may natirang kanin pa ba? Abala buong gabi, gutom na ako. Kiangzi, nagpunta na naman ang kuya mo sa sugal. Hipag, ngayon mali ang paratang mo. Sa kuya ko, ang perang ito ay atin. Kita sa pagbebenta ng isda. Ulat para sa araw na ito. Ngayon mula alas 3 hanggang alas 5. Sa kanlurang bahagi ng Xisha Village, sa Xiaoyezi Island, magkakaroon ng malaking paglitaw ng mga badhas hand snails, na kinikilala bilang ang mga badhas hand na conch sa dagat. Dalang, tayo na't uminom ng lugaw. Itong lugaw, walang pesticide, di ba? Mamamatay na ako. Dumaan na. Huwag palampasin. Kakahuli lang na sariwang isda mula sa dagat. May mga dagat na bass, wolffish, at hito. Ginoong Han, nahuli ko ngayon, 4 na ligaw na isdang 3 talim. Gusto mo ba? Ligaw na 3 talim, bihira lang ang ganitong bagay. Ibibigay ko sa iyo ang 800 bawat kilo. Dalhin mo na agad sa akin. Ginoong Han, pupunta na ako ngayon. Kabuang 4,200. Bilangin mo. Hindi na kailangang bilangin. Tama, Ginoong Han. Sa mga araw na ito, makakakuha ako ng ilang mga ligaw na balyena ng badha. Gusto mo ba? Ligaw na balyena ng badha. Kuya Ksu. Ligaw na balyena ng badha. Kung maganda ang kalidad, gaano man ang meron ka, gusto ko lahat. Hindi problema ang presyo. Kunin mo at mag-ayos. Kapatid, ako. Pinakamahalaga ang mga taong may kakayahan. Salamat, Ginoong Han. 200 libra ng isda. Naubos na lahat. Langgo. Kabuang na ibenta. Tara, balik tayo sa nayon at pag-usapan. Bro. Yung siksulang na bata, sa mga nakaraang araw, kumita siya ng marami Dapat hindi ganun Kahapon ay may mga pulang alimango. Ngayon ay nahuli na naman. Napakaraming isda. Hindi ba't ang batang ito ay nakatanggap ng biyaya mula kay Mazu? Swerte lang siya. Sikso lang ay may utang pa kay Kuya Hugh. Yung 500,000, hindi natin makukuha ang komisyon. Ngayon, kumikita na siya. Gusto mo ba? Pagkakataon mo na pumunta kay Hugh. Halika, mag-inuman tayo. Ang saya. Langje, sana araw-araw makakahuli ng ganitong karaming isda. Mula ngayon, sumama ka sa akin. Hindi ka na mag-aalala na walang mahuhuli. Ang dragon grouper ay naibenta ng 8,007. Mahigit 100 kilo ng iba't ibang isda. Naibenta ng 2,005. Kumpleto na ito, 11,200. Ayon sa napagkasunduan dati. Ikaw ang 3, ako ang 7. Ito ay para sa iyo. Langje.
Sobrang dami nito. Hindi naman sobra, lahat ng ito ay karapat-dapat sa iyo. Tama, yung maliit na bangka ng pamilya mo, makakalabas pa ba sa dagat? Kailangan mo itong gamitin. Mamaya, ikaw at ako, lalabas sa dagat ng isang beses. Baka makakuha tayo ng kaunti. Balik tayo sa ibang araw. Lang J. Kapag may pera na, gusto ko pang pumunta sa bayan para bumili kay Xiao King ng portable na music player. Kung gusto mo, gulang. Pero, nakausap ko na si Xiao King. Tungkol dito, napupunta kami sa dagat mamaya kasama siya. Hindi, kuya. Bakit hindi mo sinabi kanina? Pupunta ako para sa bangka. Kumuha ng diesel, magtipon sa pantalan sa hapon. Kuya, puro mga batong bahaghari ang isla na ito. Hindi ito dinadala ng mga mangingisda. Anong maganda dito? Malalaman mo rin agad. Kuya, mag-ingat ka. Walang anuman. Bumaba kayong dalawa. May mali ba? Ang daming badhas hand snail. Huwag kayong magpakatanga. Simulan na ang trabaho. Baka tumaas ang tubig mamaya. Yaman na. Halos na. Umakyat ka. Hindi bababa sa 30 kilo. Lahat ay malalaki at masasarap. Mga dekalidad na badhas hand snail. 150 piso. Ang bucket na ito ay nagkakahalaga ng 4,500 piso. Lango, tayo ay yumaman. Sa ganitong paraan, ang mga ito kung pagsasamahin. Maaaring maibenta ng 20,000 piso. Alang. Makikinig ako sa'yo. Pumunta rin kami sa Hailuogo. Manghuli ng mga alimango. Huwag nang banggitin. Mga 20 ilang gin. Kayo, naglayag ba? Ano nang ginawa ninyo? May nahuli ba kayo? Hindi namin nahuli ang mga alimango. Nagawa na 100 o 200 kilo ng badhas hand snail. Ano? Mahigit 100 kilo ng badhas hand snail. Ang daming badhas hand snail. Magkano na kaya ito? Ang mga kuhol dagat na ito, saan ninyo yan nakita? Sabihin ninyo sa mga tropa, mamaya pakain namin kayo. Nasa isla ng Xiaoyezi iyon. Marahil kaunti na lang ang natira, at ngayon tumataas ang tide. Malakas ang hangin at mabagsik ang mga alon. Kayo pupunta, mag-ingat kayo. Ang dalawang magkapatid na ito, talagang hindi sila natatakot mamatay. Tara! Itong mga kuhol na badhas hand, bukas ng umaga ay ibigay. Kay Ginoong Han, ayos. Impormasyon sa araw na ito. Ngayon, mula alas 10 hanggang alas 12, pulo ng malalaking dahon. Sa tubig, magkakaroon ng ilang uri ng mga isdang batik-batik. Batik na isda, hindi ko alam. Mayroon bang laosyuban? Alang. Mimi, Wangqiang. Dumating na sila, mabilis lumabas. CJ. Xiao King, nasa bahay ka. Tinuturuan si Xiao Chuan ng homework. Ako at si Wang Qiang ay pupunta para maghatid ng karga kay Wang Zong. Tito, kilala mo si Han Zong? Batang lalaki. Nagmamadali tayong umalis noong nakaraan. Nakalimutan kong ipakilala. Ang may-ari ng Zunhao International Hotel. Si Zunhao, ang tanging, 4 na bituin na hotel sa Haicheng. Ayos, Xiaoxu. Kapag makakakuha ka ng maramihang paninda, pwede mo ring ibenta kay Laozhang. Basta mataas ang kalidad. Hindi problema ang presyo. Kaya niyang kainin lahat. Ayos lang. Kapatid Zhang, sana'y magtulungan tayo sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Tingnan mo ang nahuli mo. Pusit na badha. Magandang bagay.
Malaki, malaki, masarap at makatas. Tingnan mo, sobrang ganda. Itong mga balyena ng Badha, pinakamataas na kalidad. Ibibigay ko sa'yo, 180 bawat kilo. Kaya pala mas marami pa ako, kaysa sa inaasahan kong 105 ng 30. Ngayon, may dagdag na, 3,600. Ginoong Han, hindi ko na itatago sa iyo. Sana ay binenta ko, 105 piso kada kilo. Langgo. Sabi ko na, siksiyaokso talaga, kung kulang ng 30, okay lang. Hindi ako interesado sa pera. Ako itong matandang mahilig sa pagkain. Tanging gusto, itong dekalidad na bagay. Ating Han, hindi mo rin maubos. Kukunin ko ang kalahati, para sa mga bisita mamaya. Walang problema. Kapatid Su, sa susunod, kahit anong mamahaling seafood, hanapin mo lang ako, kukunin ko lahat. Presyo, mas mataas ng 2 dekada sa merkado. Maraming salamat, Ginoong Zhang. Kung may stock pa uli sa hinaharap, syempre iniisip ka. Badhas hand snail, 2,002, kayo bawat isa ay may tig 2%. Kabuang 4,400. Kuya, meron din ako. Tama ang pagkakaalam ko sa mga bilang. Hindi rin ito eksepsyon. Hawakan mo ito. Sa loob ng 2 araw, kumita ng halos 8,000. Bro lang, sobrang saya makasama ka. Sa nakaraang buhay, matapos magpakasal ang 2 ito, nagkaroon sila ng 3 anak. Nagmamaneho ng truck si Wang Qiang. Sa pabrika, nagtatrabaho sa linya ng produksyon. Sa buong taon, ang pamumuhay nila ay mahirap pero kahit ganoon, paminsan-minsan pa rin sila. Tulungan mo ako. Mabubuhay muli. Sisiguraduhin kong ang mga taong malapit sa akin mabuhay ng maayos. Kuya lang, tayo ngayong hapon, saan tayo pupunta mamimitas ng lamang daga? Gusto mo bang magpahinga? Sobrang busy nitong nakaraang 2 araw. Medyo pagod din. Hindi ko kailangang magpahinga, hindi rin ako pagod. Siyempre, basta dumating ang pera. Ayos lang kung mahirap at nakakapagod ang trabaho. Ano naman ang halaga nito? CJ, Qiangzi, ihatid mo ang barko sa Pantalan. Pagkalipas ng kalahating oras, pupunta tayo sa Daezi Island. CJ. Mukhang ulan na. Baka, mas mabuting huwag na lang lumabas sa dagat. Mas malakas ang alon, mas mahal ang isda. Maaga nang umalis, maaga ring bumalik. Langje. Yung marangyang cruise ship doon, ang laki talaga. Hindi magtatagal. Makakakuha rin tayo ng mas malaking bangka. Bibili tayo ng ganyang malaking sasakyan. Pagdating ng panahon, maaari na tayong mangisda sa karagatan. Langje, talagang matapang ang isip mo. Ang ganitong malaking bangka, kailangan ng hindi bababa sa 5 milyon. Ilang beses ba tayong manghuhuli ng isda para makabili ng ganyan? Dapat may mga pangarap tayo. Kailangan mong magsikap para manalo. Tama na ang pagkuha. Tara, bumaba tayo at tingnan. Hindi mahalagang isdang bream. Langje. Mukhang ito, nasayang ang tubig sa putik. Bumalik na tayo ng maaga. Maghanap pa tayo sa mga siwang. Pulang tuldok. Ganoon kalaking pulang tuldok. Itim na isda. Nahuli ko ang isang itim na isda. Tinatayang may bigat na 2 o 3 kilo. Pwede rin itong magkahalaga ng malaki. Tingnan niyo kung ano ang nahuli ko. Isda, ng daga. Tingnan, nakahuli rin ako ng isa. Isda ng daga. Dali, dakpin. Dapat may natitira pa sa hukay na ito. 400 kilo. 9 na piraso, hindi bababa sa 7,000. Hindi na sayang ang biyahe namin sa dagat. Hindi maganda, bumabagsak na ang malakas na ulan. Hindi tama ang panahon, bumalik na tayo agad. Tulong. Tingnan mo, may nahulog sa tubig. Mukhang, mula sa luxury cruise ship. Kuya, ano ang gagawin? Ililigtas ba natin ang tao? Kung nakita na natin, iyan ay utos ni Mazu. Hilain mo pataas. Kuya lang. Hindi ka pwedeng pumasok sa dagat. Malakas ang hangin at malalakas ang mga alon. Isang pagkakamali, maaaring magdulot ng kamatayan. Sino ang nagsabing bababa ako sa dagat? Tama lang ang tumulong. Siyempre, hindi pwede.
Hawakan ang life buoy. Salamat sa pagligtas sa akin. Naway pagpalain ng Diyos si Mazu, sina Alang at ang iba pa na makabalik ng ligtas. Nahanap na ba si Wanwan? Wala. Agad na, renta ang mga bangkang pangisda sa tabi ng dalampasigan. Dalhin mo ako sa dagat para maghanap. Kung sakaling may mangyari kay Wanwan, huwag kayong mag-isip na makakaligtas dito sa dagat ng lungsod. Nanay, tingnan mo. Si tatay iyon. Umalis na sila tatay. Napatakot ako. Akala ko, walang anuman, hindi naman ako. Nandito na nga ako. Muna kang umupo sa sasakyan, hintayin mo ako sandali. Gwapito, salamat sa inyo na nailigtas ang kapatid kong babae. Walang anuman, kailangan talagang tumulong. Ito ang alituntunin ng mga mangingisda. Hindi kailangang magpasalamat. Aasikasuhin ko muna si Wanwan para suriin ang kanyang kalusugan. Impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kapag may mga problema sa Haicheng, maari mo akong lapitan. Ano man ang kulay, kaya kong ayusin kapatid. Kahit ano pa man. Alang, ito ay 8,000. Sa susunod may daga na batik. Ganitong magandang produkto. Ipadala lang sa akin. Hindi problema ang presyo. Sige, Kuya Zhang. Sige, aalis na kami. Ayos, mag-ingat sa daan. Jiang Xiao, nakatanggap ang hotel ngayon ng 3 piraso ng napakamasarap na daga. Gusto mo bang subukan? May kailangan akong gawin. CJ, kapag may magandang bagay, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Ngayon ay maghahanap ng dagat. Alaynan, nakausap ko na si Wang Qiang. Sa panahong ito, sa paghahanap ng dagat, kabuang kita. Malayo pa sa 500,000. Marami pang kulang. Sana ay maayos na ang utang sa lalong madaling panahon. Pwede rin sina nanay at tatay. Bumalik ng maaga. CJ, kapag lalayag, huwag magpakamatapang. Bumalik ng ligtas. Impormasyon ngayong araw. 14:00 ng hapon hanggang 17:00. Timog kanlurang bahagi ng King Shui Bay. 10 kilometro sa labas ng dagat. Magkakaroon ng mga mahalagang isda. Mahalagang isda. Hindi ko alam kung ano ang mahuhuli natin ngayon. Saan tayo pupunta para manghuli ng isda ngayon? Hindi na tayo manghuli ng isda ngayon. Lalabas tayo ng dagat. Maghahanap ng swerte. Una, magrenta tayo ng bangka na may freezer. Sobrang init ng panahon. Maraming isda. Kapag nahuli sa tubig, di na mabubuhay. Kailangan freeze agad. Langje, nandyan si Kinye sa pantalan. Ang kanyang bangka, may maliit na yelo. Maaari tayong umupa sa kanya. CJ, medyo sira ang bangka, pero may yelo. Normal lang ito. Walang problema sa paglalayag. Hindi pa rin maginhawa ang pagrenta ng bangka. Babayaran ko pa ang 50,000. Kailangan kong bumili ng sarili kong bangka na para sa akin. Alang, Qiangzi, tingnan mo ang bagong bangka ng mga kapatid natin. Na binili, ang ganda, di ba? Sige, aalis na ako. Maglalayag tayo ngayon. Sa mga nahuli naming isda, siguradong mas marami ito kaysa sa inyo. Bumili lang naman ang bagong bangka, di ba? Anong kayabangan? Kahit bagong-bago ang barko, hindi makahuli ng isda. Sayang lang, ngayon tayo, maghuhuli ng malaki, para mapikon sila. CJ, darating ang panahon, mabibwisit itong 2 asong ito. Langje, may problema ba ang pain? May problema, bakit wala pang nahuhuli? Huwag magmadali. Langje, nahuli mo ang isda. Ang lakas mo talaga. Tumulong ka na. Grabe. Ang laki nito, wild na tilapia. Mabenta ito ng 3 o 4 na libo. Swerte mo. Ilagay mo na sa freezer. Gaano kalayo mula sa pantalan? 7 o 8 kilometro. Malapit na tayo sa lokasyon. Simulan na ang paghuhulog ng lambat. CJ,
May isda. Puno ang lambat, puro isda. Mga dongsingban ito, buong lambat na pun, mga ligaw na dongsingban. Grabe, ang sarap. Ihulog ang lambat, wala pala, ni isang halo-halong isda, lahat ay mga parrotfish. Talaga bang ganito? Banal na Mazu, nyo po. Magmadali tayo. Muling manghuli, mga bihirang isda. Sana'y masundan pa ang susunod na huli. Ano pa kaya ang mahuhuli natin? Malapit na ang oras. Langje, ang bigat ng lambat na ito. Magandang bagay ito. Hurry up, hilahin mo na. Tingnan kung ano ito. Magandang produkto. Ayos na tao. Sabi ko, bakit ang bigat nito? Akala ko isang pagong dagat lang pala. Bro, hindi na maaga. Baka dapat na tayong umuwi. Ang dami na nating nahuli. Malamang makakabenta na tayo ng marami. Doon, magtapon tayo ng isa pang lambat. Tiyak na may malaking huli. Kunin ang lambat. Mukhang walang nahuling isda. Isang lambat na puno, dilaw na damo sa tubig. Mukhang nawala na ang swerte. Impossible. Malaking yellow croaker. Nasa damong dagat pala. Ligaw na yellow croaker. Kuya, ngayon, yayaman na talaga tayo. Hindi bababa sa 600 gin. Lahat sobra sa 2 gin bawat isa. 600 gin ng ligaw na yellow croaker. Kung kalkulahin na 500 kada gin. Eksaktong 300,000. Sa biyahe na ito, hindi na sayang ang pagpunta. 500,000 utang sa sugal. Sapat na, mababayaran pa ang higit sa kalahati. Dali na, bumalik na tayo. Napakaraming isda. Hindi ito pwedeng magkamali. CJ, diretso na. Sa Zunhao Hotel, hanapin si Zhang Zong. Siguradong interesado siya sa batch na ito ng mga yellow croaker. Tiiyak na gusto niyang bilhin ito. Binili sa mataas na presyo. Bumalik na ang barko ni Zhao Yang. Tingnan ang lalim ng tubig ng barko. Tiyak na marami silang nakuha. Shuru, agad mong ipagawa sa tatay mo. Nadalhin ang van. Sa pantalan, nahuli ang isang malaking kargamento. Hindi kayang dalhin ng maliit na tricycle. Tatay ni Shuru, nandyan lang malapit. Darating din siya. Lilik. 75. Malaking puting isda. Lahat ay malaking puting isda. Swerte. Isang salin na lang, tama lang na mahuli, isang grupo ng malaking puting isda. Kamusta ang inyong ani, kapatid? Yung maliit nilang bangka, kaya bang makipaghambing sa atin? Malaki nating barko, isang biyahe lang natin, kumikita na tayo ng ilang libong piso. Siguro sila. Hindi man lang, kulang kahit sa maliit na halaga natin. Wala tayong kahit sentimo. Ang ganda ng malaking barko nyo. Ha 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 ha. Ikaw, tanga. Bakit mo ako tinawag? Gusto kong makita. Ano ang nahuli mo? Hayaan mo akong tumakbo sandali. Talagang nahuli natin. Magandang bagay. Tara na. Ha 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 ha. Ilang basket ng maliliit na isda. Ang magandang bagay na sinasabi nyo ay ito. Ha ha ha. Huwag magmadali. Mayroon pa. Ito ay East Star Grouper. Nahuli ng ganito karami. Wild East Star Grouper. Wow! Tapos na. Anong swerte naman to? Wild na parrotfish. Bawat kilo hindi bababa sa 200. Sa mga ito pa lang, maaaring maibenta na. Mga 7 hanggang 8,000 siguro. Ano bang klaseng isda ang parrotfish? Magandang kalakal. Nandyan pa ang iba. Wild na dongsing grouper. Hindi pa yan ang lahat. Nahuli mo ba ang malaking dilaw na isda? Itong batang ito, talaga bang pinalad siya kay Mazu? Ito, paano ito posible? Diyos ko! Ang daming malaking isda. Siyempre, nagkakahalaga ito ng daan-daang libo. Wala. Shuru, sobrang gusto ko. Itong batang ito ay nakahuli ng napakaraming malaking isda. Tatay,
Noong ikinasal ako, kay Alang, hindi ba't? Nangyari pa kayong hindi siya pahalagahan, basta't hindi tumaya sikso lang. Walang sinuman ang titingin sa kanya ng mababa. Tatay, huwag kang mag-alala, sigurado akong hindi ako tataya. Nabili mo na ba ang ligaw na malaking isda? Yung sa Haicheng, nakarating na ako sa lahat ng pamilihan ng seafood. Yung mga pinalaki lang, hindi mo talaga mahahanap. Yung mga wild na malaking yellowfish. Anong gagawin natin ito? Gabi na, Jiang Shao. Dala niya ang mga kaibigan niya para kumain. Nangunguna na gusto kumain ng wild na malaking yellowfish. Mahalaga ito sa gitna ng gabi. Saan ako makakahanap para sa kanya? Zhang Ji, ako ito, Sulang. Nakakuha ako ng ilan ngayon. Mga ligaw na malaking isda. Interesado ka ba? Mga ligaw na malaking isda. Laki at kalidad, parehong pinakamahusay. O kaya naman, may kakayahan ka. 900 libra, kakainin mo ba? Magbahagi ka kay Big Brother Han. Akin na lahat ito. Ikaw, Big Brother Han. Ayaw niyang kumain ng malaking yellow croaker. Hindi na kailangang ipadala sa kanya. Malaking yellow croaker na higit sa 3 gin. 1,500 kada gin. Yung higit sa 2 gin. 1,000 kada gin. Ligaw na East Star Grouper. Ibibilang ko sa'yo bilang 800 bawat gin. Kabuang 28,008. Walang problema, di ba? Walang problema. Oy! Hindi ba't si Arlong ito? Narinig kong kamakailan. Nanghuli ka ng isda sa dagat. Hindi ka naman nalugi, di ba? Utang mo sa akin yang 500,000. Kailan mo balak bayaran? Hindi pa sapat ang pera. Hintayin mong makuha ang sapat bago magbayad. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Kung anong meron, yun ang ibayad. Nakakuha ng isang bangka. Anong pakialam sa mga malaking isda? Yung kinita, hindi pa rin lahat sa akin, Kuya Tiger. Batang maliit. Kuya Tiger, di ba? Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Boss ng Honorable Hotel. Zhang Jian. Ako si Alang. Baka, dahil sa akin. Wala kang kwentang mukha. Umalis ka. Alaong, kung marunong ka, ilabas mo na ang pera. Kung hindi, Kuya Hugh ang mga paraan ko. Alam mo naman. Ginoong Jiang, bakit po kayo nandito? Kuya lang, dumating ka para kumain kay Sunhao. Bakit hindi mo man lang sinabihan? Ako, ang iyong nakababata. Say Ergaw, ang tagapagligtas ko na si Jayang Haonan. Kaya mo pang mangbuli, parang sawa ka na sa buhay ah. Jayang, si Jayang Xiao, si Alang, utang nilang Jay sa akin. Hihingin ko sa kanya, di ba't makatuwiran? Ano nang makatuwiran? Yung palabas ng kasino, alam ko naman yan, nasaan ang utang na papel? 500,000, ako ang nagbayad ng utang ni Alang. Walang problema, di ba? Walang problema, walang problema. Dahil nagbayad na. Bakit hindi ka pa umalis? Hindi. Saan ka nagbayad? Bingi ka ba? Sabi ni Jayang, nagbayad na. Siguradong nabayaran na niya. Huwag ka nang makialam. Jayang Xiao, umalis na tayo. Lunggo. Kung sakaling mangyari ulit ito, tumawag lang sa akin. Katulad ni Li Ergaw, kaya kong ayusin ito sa isang iglap. Salamat, Ginoong Jayang. Tara na, pumasok na tayo para kumain. Ginoong Zhang, nakaayos na ba ang silid? Kaya pala, ang kaibigan na sinasabi ni Ginoong Jayang. Si Arlang nga. Itong batang ito, talagang may itinatagong galing. Nakaayos na, dito po, Ginoong Jayang. Bakit ka uminom ng sobra kagabi? Ay naku, wag mo nang pag-usapan. Wala na akong maalala. Pupunta ako para magluto ng lugaw para sa'yo. Espesyal na impormasyon, ngayong gabi, hanggang 2:00 ng hating gabi, sa dalampasigan sa Hilagang Kanlurang direksyon, may isang maliit na pating na nakasadsad, makakakuha ng tulong pagkatapos. Espesyal na gantimpala mula sa sistema. Ano kaya iyon? Madilim at walang ilaw. Ang baybayin ay napakalawak pa rin. Naghahanap na ako ng 1 oras, pero wala pa ring nakita na stranded na pating. Nakita na.
Mag-ingat ka sa susunod. Binabati kita, host. Natapos ang espesyal na misyon. Narito ang gantimpala ng sistema. Ano kaya ang gantimpala? Card ng kasanayan. Hayop na pagtawag, 2, pagkakaibigan ng mga hayop, host at mga ligaw na hayop, sa proseso ng interaksyon, nagdaragdag ng buff ng pagkakaibigan. Sining ng pag-iwas sa tubig. Host, maaaring kumilos ng malaya, sa ilalim ng tubig, pinakamalalim na maaabot, 3,000 metro sa ilalim ng tubig, malayang kumikilos sa ilalim ng tubig. Hindi namamalayan, hindi ako huminga, nasa tubig pala ako. Lumangoy ako ng 1 oras. Ulat ngayong araw, 30 dagat na milya, mga coral reef, mahalagang isda sa paligid. May mga isda na nagtipon-tipon. Anong nahuli? Hoy, Jiang Xiao. Bakit ka naisipan? Tinawagan mo ako. Aling, aalis ka ba sa dagat ngayon? Ang ate ko, nagsusumigaw, gusto niyang sumama sa'yo. Saktong, kasama ko ang ilang kaibigan. Gusto rin naming sumama sa paglayad. Pwede ba? Pwede mo ba kaming isama? Pero may isang bagay, pag nasa bangka na, sundin ninyo ang sasabihin ko. CJ, magkita tayo sa pantalan mamaya. Sino ito? Dumating na ang malaking boss sa daungan. Ang daming mamahaling sasakyan. Hindi ko alam, mukhang mayaman. Kuya Sulang. Ipakilala mo. Sila ang mga kaibigan ko. Matagal na naming narinig si Haonan, na binanggit ang pangalan ni Longje. Tama, walang duda. Magandang araw sa lahat. Ngayon ay lalabas tayo sa dagat. Sundin niyo lang ang mga plano ko. Tinitiyak kong masisiyahan kayong lahat. Alaong, ngayon makakakuha ba tayo ng malaking isda? Nasa iyo na iyan. Walang problema. Sundan niyo ako. Nandoon ang bangka. Punta tayo doon. 30 milya ang layo. Tingnan ang mga coral reef. Malinaw ang tubig sa kabila. Napakaganda ng tanawin. Rongji, hindi ko kailangan ang bangka mo. Nasa akin ang langit. Para sa gustong mangisda, maaari nang maghagis ng linya. Maraming isda sa paligid na ito. Langje, paano mo nalaman? Matagal na akong mangingisda. May kaunting kakayahan naman ako. Langje, halika, tulungan mo ako. Nahuli ko ang isang malaking isda. Dahan-dahang maglakad. Inubos ang lakas niya. Ano to? Ang pangit ng itsura. Huwag kayong lumapit. Mapanganib to. Baka ka makagat, hindi maganda. Kuya, ito ang nahuli ko. Astig, di ba? Si Alang ang tumulong. Nahilahin ito. Wala akong pakialam. Kung kaya mo, manghuli ka rin. Alang, tulungan mo ako. Ihagis mo doon. Siguradong makakahuli tayo ng maganda. CJ. Anong nangyayari? 2 oras na ang lumipas. Bakit wala pang nahuhuli? Huwag kang mag-alala. Gusto ng manghuli ng malaking isda. Kailangan ng kaunting pasensya. Siguradong malaking isda ito. Hurry up. Ito ay 700 libra. Bluefin tuna. Ang galing. Ang isdang ito ay tuna. Mas malaki kaysa sa kilala ko dati. Isang ginoong deng na nahuli. Nawala na ang mga isda. Tara na. Tingnan natin sa bahura. Baka, makahuli pa tayo. Anong magandang bagay? Ayos. Ang tubig dagat dito ay napakalinis. Yan, bumaba tayo at mag-snorkeling. Ayos. Kuya Sulang, sama-sama ka na ring pumunta para na rin maprotektahan kami. CJ, walang kwenta ang diving. Ayoko nang sumisid. Sa coral reef na ito, may magagandang bagay. Pwede ba tayong yumaman? Nasa araw na ito na. Nasaan ang wetsuit ko? Magsimula na tayong bumaba. Alang.
Bakit nahuli ang lambat? Walang halaga iyon. May mga coconut snail. Coconut snail, hindi ito mahalaga. Pero kung makakakuha ng Dragon Ball. Dragon Ball. Diyos ko. Ang isang ito, ang Biyernes na Perlas, ay may 20 gramo, at ito ang pinaka, mahahalagang kalidad, hindi bababa sa 50,000. Lango, nabenta ko na rin ang Melo Pearl. Isang grupo ng mga pating papunta sa inyo. Tumawid sila. Pupunta ako para iwasan ang mga pating. Nagtatawa ka ba? Bumaba na ngayon. Anong kaibahan ng mamatay? Maniwala ka sa akin. Umahon na kayo. Tapos na. Siguradong wala na siya. Ako ang pumatay sa kanya. Kuyakso lang. Aking buhok. Paano may tao na makasakay sa pating? Kahoy. Alaong. Ikaw ba ay reinkarnasyon ng Diyos ng dagat? Anong Diyos ng dagat? Kahapon gabi niligtas ko ang isang nakasadsad na pating, ngayon ang maliit na ito, kasama ang kanyang ina. Alang, nailigtas mo na naman ang buhay ng aking kapatid na babae, hindi ko nasasabihin. Ang mga salitang pasasalamat, sa hinaharap, ikaw na ang kapatid ni Jayang Haonan, yung sabay na buhay at kamatayan. Diyos ko. Ang laki nito, na bluefin tuna. Ikaw talaga, tuwing pupunta ka, lagi akong ginugulat. Ngayon may magagandang bagay. Diretso sa hotel. Hindi na iniisip si Hanji mo. Nasa mali ka. Noong nakaraang 2 araw, nakuha ko ang 100 gin. Wild na yellow croaker. Sana ay bibigyan kita nito. Pero sabi ni Kuya Zhang, ayaw mo raw kumain nito. Ayaw ko talagang kumain ng yellow croaker. Alam ko naman yun. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Yellow Croaker Hotel. May natitirang yelo sa freezer. Sasamahan kitang magbibigay ng 2. Medyo tama na ito. Yung mga meal jewel mo, ipapasa ko ito sa mga eksperto. Napatunayan na nila ang kanilang pagtataya. 41 milyon. Ilan? 8 na perlas, kabuang nabenta, 240,000. Ibibigay ko sa'yo ang 30%. Kabuang 32,000. Hintayin mo yung mga buyer ni Haonan. Magbayad na sila, kunin mo na ang pera. Wala naman akong ginawa, hindi bagay na kunin mo ng ganito kalaki. Anong hindi bagay? Kung gusto mong kunin, kunin mo lang. Huwag nang paepal. Pero, Qiangzi, makinig ka na lang kay Alang. Sa hinaharap, pamilya na tayong lahat. Walang dapat ikahiya. Sister-in-law, huwag kang magbiro. Sino ang magiging pamilya ng malaking tanga na ito? Ay isang pamilya, si aking. Kailan darating ang mga magulang? Sa ilang sandali pa siguro, hindi pa alam ng mga magulang. Tungkol sa pagbabayad ng utang, akala ko sinaktan mo na naman si ate. Buwisit na bata, syempre ikaw, nagsasalita na naman ng kalokohan. Qiangzi. Balak kong bumili ng barko para sa pangingisda sa malayo. Gusto mo bang makiisa? Siyempre, susunod ako sa iyo, Lang. Pag-upgrade ng sistema, kasalukuyang antas 2, impormasyon 1, ngayon alas 43 oras, hanggang alas 14, timog kanurang bahagi ng King Shibay. Sa karagatang ito, ay magkakaroon ng mga batang dragon na lumalabas. Ipinapahayag ang impormasyon, ngayon sa 14 silid. Sandali, sa Clearwater Bay, alas 8:30, mga bituin sa labas ng dagat, magkakaroon ng mga mahalagang isda. Impormasyon 3, ngayon mula alas 7 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, 10 milya mula sa King Shibay, malapit sa Arrow Island, magkakaroon ng mga mahalagang isda. Na-upgrade ang sistema, kakaibang lumabas ng sabay-sabay. 3 impormasyon,
Hello. Bukas, una tayong pupunta sa tingnan ang shipyard. Mamayang hapon, lalabas tayo para mangisda. Sige, lang G. Ito ba si Dachon? Bumalik ka mula sa Pingcheng. Sabi ng tatay ko, walang magandang kinabukasan ang magtrabaho. Pinabalik si Dachon, para tulungan ka. Sa susunod na lumabas ka sa dagat, dalhin mo siya. Dalhin mo siya. Hindi ako lalabas sa dagat. Bilang mangingisda, hindi naman ako kikita. Makakakita ba ako ng kita? Sumama ka sa akin sa dagat. Sumama ka sa akin sa simula. Tingnan natin ang shipyard. Ang barkong ito ay may kabuuang haba na 45 metro. 1,000 lakas, 500 toneladang pangdagat na pangingisda. May kabuuang halaga na 9,000,000. Tingnan mo kung akma ito. 9,000,000. Ginoong Zew. Hindi ko inasahan ang barkong pangdagat. Sa tingin ko, mas mabuti na lang na huwag na. Hindi pa kami kayang bumili sa ngayon. Kapatid, mayroon pa akong isang bangka dito. Dadalahin ko kayo para tingnan. Ito ay isang bangka na in order ng iba. Nang matapos na ang kalahati, hindi na nila ito gusto. Nandito na ito ng ilang taon. At yung kanina, medyo pareho, sa 6,000,000 piso lang, 500 metro, taos pusong nais kong bilhin. Kung okay, magka-transaksyon na tayo. 5,000,000 piso, sige. Pagkalipas ng 2 buwan, kayo ang magdadala ng barko. Magbibigay muna ako ng paunang bayad. Lango. Sa kabuuan, sa tingin ko, may 3,000,000 lang tayo sa kamay. Para bilhin yung malayong barko, hindi sapat ang pera natin. May 2 buwan pa, kakatapos lang ng barko. Sa panahong ito, sisikapin nating kumita pa ulit. 2,000,000 pa. 2 buwan, 2,000,000 ang kita. Hindi ka ba nagbibiro? Hindi naniniwala. Sumama ka lang sa akin ng 2 buwan. Unti-unti maniniwala ka na. Lumabas sa dagat. Tingnan kung ano ang makukuha natin ngayon. Ano ang mahuhuli natin. Bayaw, may sumusunod sa atin sa likod. Sina Lin Wei at Lin Meng, silang dalawa. Alam ko ang mga batang ito. Kasama rin sa grupo ni Tiger. Matagal nang nasa dagat. Yung mga isda sa lambat nila, hindi naman maganda. Hindi alintana kung sino sila. Hindi ko sila papayagang makaligtas. Bro, yumaman na. Lahat ay mga maliit na dragon ng tubig. Sa mga nakaraang araw, ang mga mangingisda sa kalapit na nayon ay nagsasabi na siksulang na batang ito ay pinagpala ng patrona ng mga mangingisda. Noong una, hindi ako naniniwala, hindi ko akalain. Totoo nga pala. Lin Wei. Sino ang nag-utos sa inyo na ibaba ang lambat? Malinaw na ang kawan ng mga isda ay. Kami ang unang nakakita. Ikaw. Dachon, huwag kang magalit. Marami silang tao at malakas ang puwersa. Hindi talaga tayo kakalaban nila. Maliit na salot, alam mo ba ang mga patakaran sa dagat? Sino ang makahuli, kanya na iyon. Mga kasama, maghagis pa ng 2 lambat, agawin inyo ng todo para sa akin. Huwag mo silang pansinin. Hawakan ang ating sarili. Nakuha na, ngayon nakuha na. Puro malalaking kalakal, mga kapatid. Kahit papaano, nakuha ni Lin Hao at ang iba. Ang kalahating maliit na dragon. Brother lang, ano ang gagawin natin ngayon? Baka dapat lumipat tayo ng lugar. Saan man tayo pumunta, susundan pa rin nila tayo. Hawakan niyo siya. Aasikasuhin ko ang mga iyon. Masisira ko ang makina nila. Boss, masama na ito. Nasunog ang makina. Totally nawasak na. Mga talim ng propeller ay lubos na nahuli ng lambat, talagang hindi na umiikot. Hoy, Tiger, tulungan mo akong ayusin ang isang tao ngayong gabi. Sa Xisha Village, wag nang alalahanin kung sino, isang maliit na mangingisda. Ang galing nilang J, madali lang. Nawasak ang kanilang bangka. Dachon, matuto ka ng mabuti, hayaan mo silang nandito.
pumunta sa susunod na lugar ng pangingisda. Ikalawang impormasyon, dito yata ito. Sa ibaba ay puno ng malalaking dekalidad na sea cucumber. Yung nakita ko lang na bahagi ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000. Tama, bumaba. Maliban sa maliit na dragon, ngayon nandito, hindi lang ito may malaking sea cucumber. Mayroon ding dami ng maraming abalon, kahit ito lang, hindi bababa sa 300,000. Sang-ayon ako, sumama sayo sa pangingisda, talagang makakakita ng kita. Ito pa lang ang simula, habang hindi pa madilim, tara, tingnan natin ang Arrow Island. Dachshund, nabutas na. Tumulong ka na. Malaki na ang kita. Buong-buo ang net. Pix 2 spear, lahat ay lampas sa 4 na gin. Nagkakagulo. Sumunod ka sa iyong bayaw. Ito ay maituturing na maliit na laban lang. Huwag nang magpasakalye. Habang hindi pa nagkakalat ang mga isda, maghuli pa tayo ng ilang pamingwit. ₱500 ng mga sea cucumber at abalones, kasama ang 3,000 kilo ng greenfish. Ngayon, tiyak nakikita tayo ng 50,000. Ang saya sumama sayo sa dagat. Lahat ay mga dekalidad na produkto. Tanggalin na lahat, sisingilin ko ng 3% higit sa presyo sa merkado. Kukunin ko lahat. Salamat, Zhangje. Diyos ko, ang daming dekalidad na maliit na dragon. Sea cucumber at abalone. May 3,000 gin ng ngipin ng baboy na hindi ko kayang isipin kahit sa panaginip na makakakuha ng ganito karami na mahahalagang bagay. Yung 3 taong iyon, ang swerte naman nila ng ngipin ng baboy, kasama ang dekalidad na sea cucumber at abalone. Mga maliit na lobster at ilang halo-halong isda. Kabuang 5,900,000, 6,234. Ibibilang namin bilang 600,000. Ito ang resibo, bumalik ka sa akin para magbayad. Walang problema, di ba? CJ, sige, aalis muna kami. Hindi pa ba kayo kumakain? Lulutuin ko para sa inyo. 3,000 gin ng kingi, 5 hanggang 600 gin ng sea cucumber at abalone. Ngayon kumita kami ng kabuang 600,000. 600. Arang, hindi ba nanloko si Daichon sa akin? Ang sarap. Arang, sa ngayon, sa buong bayan, sinasabi nila na ikaw ay reinkarnasyon ng hari ng dagat. Noon, akala ko nagbibiro lang sila. Ngayon, medyo naniniwala na ako. Shuru, huwag kang makinig sa kanilang mga kasinungalingan. Sulang, ikaw, maliit na kuneho, nagtangkang magtaksil sa akin sa dagat. Pinahirapan mo kaming lahat na nagpalutang sa dagat ng 9 na oras. Hindi kita papabayaran ngayon. 300,000 gastusin sa pagkukumpuni ng barko. Papatayin ko kayong lahat. Wala akong ibibigay kahit 1 sentimo. Kung may alam ka sa sitwasyon, magsialis ka na agad. Bata, ayaw mo nang mabuhay, di ba? Sugod. Bayaw, ang lakas niya. Huwag kang lumapit. Binigyan kita ng pagkakataon pero wala ka ring silbi. Sinong nangahas mang api sa kapatid ko? Kuya Hugh, sa wakas, dumating ka na rin. Yun na bata,
Kailangan ni Tiger na gumanti para sa akin. Sulang. Tiger, nagkamali ka siguro. Saktan mo siya. Bakit ako ang sasaktan? Siya ang sinaktan. Ikaw na iyan. Alang. Ang mga tao ko ay wala silang muwang. Maging maawain ka. Huwag kang magalit. Kuya Hugh, ayoko magdulot ng gulo. Gusto ko lang kunin ang isda ko. Pwede ka nang umalis kasama siya. Ipabati mo kay Jiang Xiao na kamusta ako. Hindi ka pa umaalis. Naghihintay kang kumain sa kasiyahan. Kuya. Hugong. Hindi ko maintindihan. Si Xulang at Jiang Xiao ay magkaibigan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Baka siya, ang tao mula sa pamilyang Jiang sa kabisera. Mew. Sa panahong ito, hindi naglabas ang sistema ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Swerte ba ito? Naubos na ang lahat. Ulat. Ngayon 08:00 hanggang 11:00. 7 milyang dagat sa labas ng Clearwater Bay, malapit sa kapuluan ng Zhoushan. Magpapakita ang mga kumpol ng paperfish. Ulat 2, ngayon 13:00 hanggang 15:00 sa kanluran ng Kingshui Bay. Mga 8.3 milya nautikal sa karagatan. May lalabas na malaking kumpol ng mga isda. Ulat 3. Ngayon, 21:00 sa kanlurang baybayin ng Xiasha Village. May lalabas na bihirang mga isda. Sa wakas, may magandang balita na, lalo na ang huli. Ano kaya ang bihirang isda? Ala, dumating na ang tatay ko kasama ang tao. Labas ka na. Ang bago mong bangka, magsasakay na sa lalong madaling panahon. Wala bang kulang na tauhan? Naghahanap ako para sa iyo ng ilang. Ito si Tang Xiaolong. Kapatid na si Tang Xiaohu, anak ng pinsan ko, masipag at maasahan. Ito si Lao mo. Pwede mo siyang tawaging uncle mo. Ilang taon na siyang mangingisda. Sobrang mayaman sa karanasan. Yung mga tao na dala mo, sigurado akong mapapangalagaan. Qiangzi. Ikaw at si Dachun, dalhin niyo muna ang mga tao sa barko. Pupunta ako dyan mamaya. CJ. Mga kapatid ng Tang, maaaring pagkatiwalaan ng lubos. Tungkol kay Lao mo. Mayroon siyang barko dati, ngunit nagkaroon ng malakas na bagyo. Nasira ang barko, at ilang mga tripulante ang namatay. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang nagbabayad sa kanila. Ayos naman siya, may kakayahan din siya. Medyo palalo dahil sa katandaan. Ayos lang basta mabuti ang tao. Tingnan ninyo, dapat ganito inayos ang lambat. Kung hindi, magugulo at magkakabuhol. Mahirap makuha ng isda. Langje, saan tayo pupunta para mangisda ngayon? Tiyo mo, ikaw ay isang veterano na. Mayroon ka bang magandang suhestyon? Magsimula tayo sa mga pulo ng Zhoushan. Maraming yaman doon. Tiyak na magkakaroon ng ani. CJ, makinig ka kay uncle mo. Malapit na, maaari nang ilabas ang lambat. Hilahin. Isang malaking lambat ng mga isdang tubo. Mukhang, mga 400 hanggang 500 kilo. Higit pa nga. Maaaring maibenta ng halos 10. Apo mo, yung kamay mo, magaling ka talaga sa paghahanap ng isda sa tubig. Hindi na ito nakakabilib. Basta instinct lang ng matatandang mangingisda. Basta huwag lang tayong mabigo sa amo. Itong silaw mo, may mga kakayahan din. Xiaolong at Xiaohu. Ihiwalay niyo ang isda. Si Qiangzi, ikot ng timon. Tara, tingnan natin sa kanluran. CJ. Lugar na tinutukoy ng ikalawang tagubili ng intelihensya. Dito siguro ito. Qiangzi, sa unahan, magpapalipad tayo ng lambat. CJ. Ang dagat dito ay napakalma. Tingnan mo itong tubig. Sobrang linaw nito. Sabi nga, kapag sobrang linaw ng tubig, walang isda. Maaari kong sabihin, na tiyak na walang isda dito. Huwag kang mag-alala, sabi ni Longji, may isda. Tiyak na nandito sila. Huwag makinig sa sinasabi ng matatanda, nasa harap ang kapinsalaan. Sobrang bigat, muli na namang bumagsak si Longji. Impossible. Sa ilalim ng ganitong patay na tubig, paano magkakaroon ng mga isda? Kailangan ng lakas, 2, 3, simulan. Kawuno, isang lambat ng mga ligaw na kawuno.
Mahal ba ang isdang ito? Ligalaw na kawuno, higit 100 yuan kada kilo. Sa tubig na ito, hindi bababa sa 2,000 kilo. Sabi ko na nga, hindi magkakamali silang di ba, boss? Sabi ng iba, ikaw ay reinkarnasyon ng Diyos ng dagat. Noong una, hindi naniwala ang matanda. Ngayon, talagang naniwala na siya. Qiangzi. Habang hindi pa nagkakalat ang mga isda, maghuhulog pa tayo ng 2 lambat. CJ. Zhangji, gusto mo ba ng ligaw na tsuan mo? Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Aba, Diyos ko. Puro tsuan, lahat ay mga itim na ulam, dapat ay nasa ilang libong kilo ito. Pareho namang nangingisda, kami ay nakakahuli lamang ng mga pangkaraniwang isda. Sila ay, araw-araw ay umuuwi na may ginto sa bundok. Suru, nandito na ako. Mom at Dad, kailan kayo bumalik? Buwisit na bata, saan ka na naman nagpunta? Tio, mali ang pagkakaintindi mo kay Langje. Nam-fishing kami sa dagat, kakatapos lang namin, pangingisda. Alang, ang kabuang isda ay 20,000. Ang sigarilyo ay ituturing na 5,000. Ang ligaw na isda ay kabuang 3,876 na libra. Bawat libra ay ituturing na 120. Kumita ng 400,000. Noong naglalayag ako noon, 1 taon hindi ako kumita ng ganito karami. Itong batang ito, 2 oras na siyang naghahanap, yung bihirang bagay na sinabi ng Intel 3. Nasaan na ba talaga? Baka nasa dagat. Ano itong bagay na ito? Amoy may amoy ng kahoy. Ito ba ang sinasabing dragon's blood? 10,000, grabe, 20 kilo. Magkano kaya ito? Kagabi sa dagat, nakakuha ng 1 piraso, napakamahalagang dragon saliva. Mga 20 kilo, mayroon ka ba ang anumang paraan para maibenta ang pirasong dragon saliva na ito? Magkano? 20 kilo ng dragon's blood. Hindi ka nagbibiro, di ba? Tiyak na totoo ito. Tinikman ko ito. At pareho ng sinasabi sa alamat. Sobrang kapareho. Ayos lang. Ang tiyuhin ko ay nasa bansa. Pinakamalaking bahay ng auksyon. Ang may-ari ng Fujibi. Kamakailan ay nasa Haicheng siya. Dalhin mo at ipakita sa kanya. CJ. Pupunta ako agad. Tio, ito ang kaibigan ko. Siksu lang, siya rin ang tagapagligtas ni Wanwan. Xiaoxu, madalas akong nakakarinig mula sa mga kapatid na sinahaonan tungkol sa iyo. Pumunta ka roon at makipag-usap. Xiaoxu, napaka-optimista mo tungkol sa industriya ng real estate. Sabihin mo nga, ano ang opinyon mo, Tito Jayang? Sa pag-unlad ng lipunan, hindi alintana kung para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa ay makontento. Sa pangangailangan ng mga residente sa pabahay, industriya ng real estate, sa loob ng hindi bababa sa susunod na 10 taon. Tiyak na ito ang pinakamalaking oportunidad. Ang susunod na pinakamayaman, ay tiyak na, lilitaw sa industriya ng real estate. Kakatakot naman, Xiaoxu, ang mga teoryang ito mo, kung malaman ng mga matatandang tao sa kabisera, tiyak na magtutulungan silang bumisita. Tito Jayang, nasa harap mo na ako'y nagmamalabis. Mas mabuti pang tingnan mo, itong piraso ng ambergris, kung totoo ba talaga ito. Ang laki nito, kakaiba. Saan ka makakakita ng ganitong kalaking ambergris? Hindi ito totoo. Muling amuyin mo ng mabuti, malamig, malambing at mabango, biyaya mula sa dagat. Sa mundong ito, may ganitong napakamahalagang yaman. Tatay, itong amoy ng dragon saliva, hindi ba't galing ito sa sperm whale? Iyan ba ang nilabas na dumi? Sobrang iiba. Buwisit na bata. Ano bang alam mo? Ang bango. Amoy ng dragon's blood. Walang kapantay ang bango.
At itong piraso, hindi bababa sa 1,000 taon. Napakabihira. Tio, dahil ito ay kayamanan, ilan kaya ang halaga nito? Siyempre, hindi ito mawawala ng halaga kay Xiaoxu. Ganito, 1,500 piso bawat gramo. Sapat na ba ang aking sinseridad? Kasalukuyang ginto, 230 gramo. Nagbid si Tio Jiang, 1,500 yuan bawat gramo. Ang presyo ay halos 7 beses ng ginto. Walang problema, mabilis si Tio Jiang. Sundin ang presyo na sinabi mo. Ayos lang. Iwanan ang Dragon's Blood Incense dito. Ang pera, mamaya, ipapasa sa iyong account. Masaya ang pakikipagtulungan. Grabe, 15 milyon. Kapag nakuha ko ang perang ito, maaari na akong kumilos ng malaya para sa aking negosyo. Haunan, salamat, walang ikaw. Yung piraso ng ambergris, hindi posibleng ibenta ng ganito karami. Umupo tayo at mag-usap. Kapatid tayo, walang anuman. Tama nga. Kamakailan sa Kithe, gagawa tayo ng dokumentaryo. Mag-aanyaya ng mga mahuhusay na mangingisda para sa isang paligsahan sa pangingisda sa dagat. Ang premyo para sa kampiyon ay 10 milyon. Gusto mo bang sumali? 10 milyon. Kailangan kong dumalo. Sino pa sa bansa? Narinig ko may isang deng na nakapagparehistro na. Ginoong Xu, ang barkong iyong in-order ay natapos na ng maaga, bukas ng hapon. Pwede na kayong pumunta sa pabrika para kunin ang bangka. Ang galing, tayo na muna. Grabe, ang astig ng bangka na to. Tito mo, umakyat ka at inspeksyonin ang bangka. CJ. Ang barkong ito, mga 30 metro ang haba. Kailangan siguro ng 1 o 2 milyon. 2 milyon. Iyan ang deposito, barko pangkaragatan. Kailangan ng hindi bababa sa 10 milyon. Dati akong nagmaneho ng sirang barko. Araw-araw ay nakakakuha ng daan-daang libo. Ngayon ay nakasakay na sa higanting ito. Ang mga isda sa dagat ay tiyak na maubos na niya. Magandang buhay. Ay nagsisimula pa lang.